It's a beautiful day to smile and welcome back to my mini vlog. For today's video, papunta ako ngayon sa St. Luke's dahil may appointment ako for my breast follow-up check-up. Yes guys, may bukol po kasi ako sa breast kaya every 6 months ay nagpapa-check up ako para regular itong mamonitor. Maliit lang naman siya at base sa previous check-up ko, wala naman dong dapat ipag-alala. Pero gusto ko pa rin itong nasusubaybayan para malaman kung may anumang pagbabago. Ang doctor ko nga pala today ay si Dr. Karen Zaguirre. Nahanap ko lang din siya through Google habang naghahanap ako ng doctor na talagang nag-specialize sa breast conditions. Isa po siyang breast surgeon na humahawak ng iba't ibang breast concerns, kabilang ang benign o non-cancerous breast conditions, pati na rin ang mga more serious breast disease. Pinili ko talaga ang breast specialist kasi gusto kong ma-check ng maayos ang case ko ng doktor na mas focused at experienced pagdating sa breast health. Mas kampante rin ako kapag alam kong specialist mismo ang tumitingin at nagmo-monitor sa bukol ko. Una ko itong napansin nung nasa Vietnam pa ako. Nung may nakapakong bukol, nagdesisyon akong magpa-check up para masigurado. Kaya sa mga may nakakaparing bukol dyan sa breast nyo, huwag niyo po itong ipagsawalang bahala. Mas mabuti pong magpakonsulta ng maaga para ma-check at ma-monitor ito ng maayos. Hindi naman lahat ng bukol ay cancerous. Pero doktor lamang ang makakapagsabi kung ano talaga ito pagkatapos ng proper examination at test. Huwag kayong matakot. Mas nakakapanatag kapag maaga kayong nagpapatingin at alam ninyo ang tunay na kondisyon ng katawan ninyo. Update? Sabi sa akin ni Doc, prone talaga tayo mga babae na magkaroon ng bukol sa breast at kadalasan ay may kinalaman ito sa hormones natin. May dalawang common na uri ng bukol. Sabi niya, meron din tayong liquid-filled at solid. Ang liquid-filled lump ay kadalasang tinatawag na cyst. May laman itong fluid at madalas ay benign o hindi cancerous. Samantalang ang solid lump naman ay binubuo ng tissue at kailangan itong bantayan at suriin ng maayos para malaman kung benign ba ito o kung kailangan ng karagdagang test. Sa case ko po, solid ang bukol ko, pero maliit lang naman siya. Ang advice ni Doc ay may dalawang option ako. Pwedeng ipatanggal na o pwede rin namang ipagpatuloy muna ang regular monitoring. Kapag gusto ko raw ipatanggal, may dalawang paraan. Una ay ang open surgery, kung saan magkakaroon ng maliit na hiwa at posibleng peklat. Ang isa naman ay vacuum-assisted removal, kung saan maliit lang ang butas at mas kaunti o halos walang peklat pero mas pricey daw ito. Sa open surgery naman, sabi ni Doc, mas affordable siya at anesthesia at procedures fees ang pangunahing babayaran mo lang. Depende pa rin sa hospital at sa magiging final quotation. Wala raw gamot na pwedeng inumin para basta paliitin o tuluyang mawala ang solid lump. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng solid na bukol ay kailangang tanggalin agad. Depende rin iyon sa size, itsura, symptoms, test results at recommendation ng doktor. Sa ngayon, wala naman daw akong dapat ipag-alala dahil ang bukol na meron ako ay benign o hindi cancerous. Kailangan mo talaga itong regular na i-monitor para masigurong walang pagbabago sa size o itsura nito. So, ayun lang po yung update ko for today's vlog life update. Hanggang sa muli! You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. Now I'm not who I used to be. Oh God, I'm not who I used to be. So guys, pauwi na ako ngayon. Ayan. Kasi, nantok na ako.